Kamusta? Ngayon ay i-recap natin ang buod ng pelikulang As If I Am Not There na ipinalabas noong 2012. Tara, simulan na natin ang kwento. Noong mga taong 1972 hanggang 1995, nagkaroon ng kaguluhan sa Bosnia at Herzegovina. Sa isang ospital, makikita ang isang batang babae na si Samira na nakatingin sa kanyang bagong silang na sanggol, ngunit walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Habang naliligo siya sa ilalim ng shower, dumadaloy ang dugong postpartum sa kanyang mga binti. Bago ang pangyayaring ito na nagbago sa kanyang buhay, si Samira ay isa lamang guro mula sa Sarajevo. Isang araw, nakatanggap siya ng trabaho sa isang malayong baryo sa Bosnia. Bago umalis, nagbiro siya sa kanyang kapatid tungkol sa damit at sapatos na dadalhin niya. Pagkatapos ay naghanda na siya. Nilagyan siya ng kanyang ama ng headscarf at maingat na ibinalot ito sa kanyang leeg. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at kapatid, sabay bili na alagaan nila ang isa't isa. Pagkatapos maglakad, sumakay si Samira sa bus kung saan katabi niya ang isang lalaking nasa gitna ng edad. Sa sobrang komportable ng lalaki, nakatulog ito sa kanyang balikat. Habang nasa biyahe, tila naaliw si Samira sa tanawin mula sa bintana habang nakikinig ng musika sa kanyang headphones. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kanyang destinasyon, ang elementary school kung saan siya magtuturo. Pumasok siya sa silid-aralan at sinubukang kilalanin ang paligid. Maya-maya, nagtungo na siya sa dormitoryo kung saan siya pansamantalang titira. Doon, mag-isa lamang siya at walang kasama sa kwarto. Kinabukasan, nagmamadali siyang pumasok sa eskwela. Medyo nahuli siya, kaya may ilang estudyante nang naghihintay sa labas ng silid. Nagsimula ang klase sa pamamagitan ng pagpapakilala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mera, isang pansamantalang guro mula sa Sarajevo. Sinabi ng isang estudyante na hindi na babalik ang dating guro. May isa namang nagsabi na wala siyang dapat ikatakot kung wala siyang itinatago. Pagkatapos ng klase, tumawag si Samira mula sa isang payphone ngunit walang sumagot. Sa hindi kalayuan, may mga lalaking tila minamasdan siya. Maya-maya, si Samira at ang kanyang mga estudyante ay nag-aaral at naglalaro sa burol. Mula roon, kita niya ang usok mula sa kalapit na kanayunan. Kinagabihan, sumulat siya ng liham para sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang buhay niya roon, pero napangiti siya habang tinitingnan ang larawan ng kanyang pamilya. Kinabukasan ng umaga, isang kaguluhan ang gumising sa kanya. Isang matandang babaeng mukhang takot na takot ang papalapit sa ilang armadong sundalo. Agad na itinago ni Samira ang kanyang mga mahahalagang gamit at nagpalit ng damit. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang dumaraan na sa harap ng bahay niya ang dalawang sundalo. Tumungo siya sa kusina upang magtimpla ng kape nang biglang pumasok ang isang binatang may dalang armas. Mukha itong sibilyan na armado dahil sa suot nitong sapatos, kaya inalok siya ni Samira ng kape. Tinanggap ito ng lalaki. Habang umiinom, tumingin-tingin ito sa paligid ng kusina habang si Samira ay naglalaban ng mga damit. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na mag-empake siya at sumama sa iba sakay ng bus. Tumutol si Samira at ipinaliwanag na isa lamang siyang guro mula sa Sarajevo at ilang buwan lang siyang naroon. Ngunit iginiit ng lalaki na sumama siya agad-agad. Wala siyang nagawa kundi sumama sa ibang residente. Ang sundalo ay nagpaputok pa ng armas sa hangin upang pabilisin ang kilos nila. Bago sila umalis, dinala muna sila sa isang kwarto kung saan may mga armadong lalaki. Pumasok ang kanilang pinuno at inanunsyong may utos siya na paalisin ang lahat ng tao sa baryo. Inutusan niyang maunang umalis ang mga lalaki. Bata man o matanda, pagkahiwalay ng mga lalaki sa kanilang pamilya, sunod-sunod na putok ng armas ang narinig. Dinala naman sa mga bus ang mga babae at bata. Ayaw sanang sumakay ni Samira, pero wala na siyang takas, kaya sumakay na rin siya. Ilang military buses at truck ang umalis, dala ang mga taong pinatalsik sa baryo. Dumating sila sa isang lugar na binabantayan ng mga armadong sundalo. Gabi na noon at pagod na sila. Pinaalis sila sa bus at pinapasok sa isang bodega. Nang makapasok na silang lahat, isinara ang pinto. Sinubukan ni Samira na matulog sa isang pansamantalang banig. Kinaumagahan, binuksan ang pinto at sinabihan silang lahat na bumangon at iwanan ang kanilang mga gamit kung nasaan man ito. Sila ay inihatid sa isang bukirin at doon ay pinasenyasang umihi sa mismong kinatatayuan nila. Sa una ay naguluhan sila, ngunit kalaunan ay isa-isang lumuhod at sumunod sa utos. Napansin ni Samira na ang mga gusaling nakapalibot ay magkakapareho ang laki at ang distansya sa isa't isa. Pagkatapos nito, binigyan sila ng kapirasong tinapay at sausage, ngunit ibinigay ni Samira ang sausage sa batang lalaki na nasa likod niya. Maya-maya, napansin niya ang isang matandang babae na tila may sakit, kaya naghanap siya ng tulong. Sa kasamaang palad, walang doktor doon, isang nurse lamang ang nandoon.
Ang nurse na tumulong sa pagsusuri ay nagsabing mas mabuting hindi na lang malaman ni Samira kung ano talaga ang nangyayari roon. Nalaman din ni Samira na ang bag na dala ng nurse ay pag-aari pala ng isang doktor, na kinuha raw mula sa kampo ng mga lalaki. Hindi inasahan ni Samira na may kampo rin para sa mga lalaki. Kalaunan, pinapila si Samira at ang ibang kababaihan para maghilamos at maghugas ng kamay. Habang ginagawa ito, narinig niyang may tumatawag sa kanyang anak. Mabilis na tumulong si Samira at natagpuan nila ang bata hindi kalayuan, gusto lang nitong sundan ang isang paru-paro. Kinagabihan, dumating ang ilang mga sundalo sa kampo ng mga babae at sapilitang kinuha ang isa sa mga bilanggo. Kinaumagahan, ilan sa mga babae ang pinapila at pinili, 3 matatanda at isang bata. Pinanood ni Samira kung saan sila dinala. Dinala sila sa isang ibang silid sa hiwalay na gusali. Ayon sa nurse, may nagbalita mula sa kusina na nauubusan na raw ng pagkain ng mga sundalo, kaya hindi na sila maaaring manatili roon ng matagal. Baka raw ihanda na sila para sa isang palitang bilanggo na maaaring mangyari anumang oras. Sunod na si Samira ang isinama mag-isa sa isang gusali at pinaghintay sa isang walang lamang silid. 3 lalaking may dalang alak ang dumating. Isa sa kanila ang nagsabi kay Samira na alisin ang kanyang mga tapal-odo at pagsilbihan sila. Hindi agad siya pinalaya, sa halip, ginawan pa siya ng hindi maganda at masakit na bagay hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Ipinabalik si Samira sa kampo sa matinding kalagayan, may mga pasa sa kanyang mga mata at sugat. Nang magising siya, nasa ibang kampo na siya. Nasa isang kama siya kasama ang isang maliit na bata at 3 ibang babae. Dahil sa sobrang pagod, muling nakatulog siya. Kinabukasan, isang matandang babae ang nagdala ng isang palayok ng sopas para sa kanila. Kinagabihan, dumating muli ang mga sundalo at dinala ang lahat ng babae sa kwarto maliban kay Samira. Hindi nagtagal, bumalik ang batang lalaki. Tinulungan siya ni Samira na hugasan ang kanyang mga kamay. Sinabi ng bata na hindi pa rin bumabalik ang pinsan niyang si Tahira. Sinubukang aliwin ni Samira ang bata at sinabing baka tumakas ito. Ngunit hindi naniwala ang bata, hindi raw siya iiwan ni Tahira. Sinamahan ni Samira ang bata hanggang sa makatulog ito. Kinaumagahan, habang sukli niya ang buhok ng bata, isang sundalo ang dumating at dinala siyang muli sa parehong silid ng nakaraang araw. Takot na takot si Samira, akala niya ay muli siyang sasaktan. Ngunit ang sundalo ay humiga lamang at niyakap siya ng mahigpit. Habang nasa kwarto, binabasahan ni Samira ng libro ang bata at tinuturuan ng mga bagong salita, pero natigil siya nang marinig ang mga yapak sa labas. Pumasok nga ang isang sundalo sa silid at agad na kinausap ang batang lalaki. Lumabas na ang lalaki ay si Bon, kaibigan ng kuya ng bata. Dinala niya ang bata palabas. Buong maghapon at magdamag, naghintay si Samira sa pagbabalik ng bata, ngunit kinabukasan pa ito bumalik, at sa masaklap na kalagayan. May sugat sa likod ng bata, hugis krus ang hiwa. Agad na naghanap si Samira ng antiseptic at tinulungan ang bata. Pinatahan niya ito sa pamamagitan ng isang kwento bago matulog, tungkol sa isang karakter na ang pangalan ay Tahira. Kinabukasan, nang hindi pa rin nagigising ang bata, sinuri ni Samira ang kanyang temperatura, at doon niya napagtantong wala na ito. Ang pagkawala ng bata ang siyang nagsilbing mitya ng pagbabalik ng lakas ng loob ni Samira. Hindi na siya pumayag na tratuhin na parang hayop ng mga sundalo. Nag-ayos siya ng sarili, nagbihis ng maayos upang magmukhang kaakit-akit at handang kuhanin ang tiwala ng mga sundalo. Hindi ito nagustuhan ng ibang babae sa kampo. Para sa kanila, mukha raw siyang Magdalena. Ngunit walang nangyari hanggang kinabukasan. Tinawag si Samira sa opisina ng isang kapitan. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang pagkatao, ang pangalan, saan siya galing, at ang kanyang trabaho. Napag-alamang may pamilya rin ang kapitan, may asawa at mga anak. Kaya sinubukan ni Samira na makipagkwentuhan habang nagsisigarilyo. Kinagabihan, habang naghahanda si Samira na pumunta sa kampo ng kapitan, isang babae sa kampo ang nag-abot sa kanya ng maliit na bag at hiniling na hanapin ang kanyang pamilya. Inihatid siya ng isang sundalo pabalik sa opisina ng kapitan. Habang kumakain sila, sinabi ng lalaki na noon ay galit siya sa paaralan, at hiniling na makipagkwentuhan si Samira. Humingi muna ng permiso si Samira na gumamit ng banyo. Pagbalik niya, nag-usap sila sa sofa. Hindi pa rin handa si Samira na magsalita, ngunit unti-unting nangaakit ang sundalo, hanggang sa yayain siyang makipagpalakpakan. Kinabukasan, pinabalik siya sa kampo. Tinanong siya ng mga kababaihan kung ano ang nangyari noong gabi, ngunit hindi siya nagsalita. Diretso siyang naligo. Kinagabihan muli, tinawag siya ulit ng kapitan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapagbihis, ngunit inimbitahan siyang maligo sa silid ng lalaki. Natutulog silang magkasama hanggang kinabukasan.
Bago umalis, nag-almusal si Samira at palihim na nagdala ng tinapay at gamot para sa mga kasama sa kampo. Habang kumakain, tinanong siya kung ano ang itsura ng kapitan. Hindi siya sumagot, pero ikinwento niya kung ano ang ginawa nito sa kanya. Samantala, palala ng palala ang sitwasyon ng digmaan. Patuloy na nag-aayos si Samira upang laging handa kung sakaling ipatawag siya ng kapitan. Sa pagdaan niya sa kampo ng kalalakihan, nakita niya ang ilang labi na sinusunog. Isang gabi, tinawag siya muli ng kapitan, ngunit bago sila makapag-usap, tinawag ito ng mga tauhan niya. Naiwan si Samira sa sala at sinamantala ang pagkakataon para tumawag sa telepono, ngunit abala ang linya. Bigla na lang may narinig siyang putok mula sa ibaba. Sumilip siya sa bintana at nakita ang kapitan na pinaputukan ng isang lalaki. Sinabi ng kapitan na ginagawa lang niya ang kailangang gawin para mabuhay, gaya ni Samira, na kailangang sumunod kung gusto niyang makaligtas. Matapos nito, pinayagan siyang umalis. Pagbalik niya sa kampo, inartihan siya ng mga babae at pinagbintangang may alam siya sa sinasabing palitan ng mga bilanggo. Ngunit wala siyang nalalaman ukol dito. Araw-araw, naghintay si Samira hanggang sa isang araw, ang babaeng madalas magdala ng pagkain sa kanya ay dinala siya sa isang silid. Doon, nakita niya ang isang kakilala, nakahiga, mapatla na ang mukha, may bote sa tabi, at wala na rin ang anak nito. Sabi ni Samira, wala nang pag-asa para sa kanila. Kinabukasan, lahat ng bilanggo ay isinakay sa bus, maliban kay Samira. Pinapigil siya ng kapitan at pinadakip sa mga tauhan niya. Sinabi ni Samira na hindi siya magrereklamo sa kahit anong nangyari. Habang pinagpapasiyahan ng kanyang kapalaran, sinabi ng kapitan na si Samira ay papalayain o ipagpapalit sa labas ng teritoryo. Binigyan siya ng pera at sinabihang umalis na agad. Ayaw man ni Samira, kinuha niya ang pera at tumakbo papunta sa bus. Habang nasa bus, pinanood ng mga pasahero ang mga nasirang bahay dahil sa digmaan. Huminto sila sa may ilog. Pinababa silang lahat upang tumawid ng tulay at lumipat ng ibang bus. Bantay sarado ang tulay ng mga armadong sundalo. Umakyat sila sa burol upang hintayin ang mga paparating na bus, at nang makita ito, tumakbo silang masaya. Lumipas ang ilang panahon, malaya na si Samira at bumalik sa normal na buhay. Taglamig na, nakaupo si Samira sa harap ng isang doktor sa ospital upang talakayin ang kanyang pagbubuntis. Ayaw na niyang ituloy ito at handa siyang ipaubaya ang kapalaran ng sanggol sa ospital. Ngunit tumanggi ang ospital na isagawa ito, tanging suporta lang ang maibibigay nila. Wala ring pamilya si Samira na pwedeng mag-alaga sa sanggol. Lumabas si Samira na bigo at balisa, kaya nagpunta siya sa dalampasigan upang huminga ng sariwang hangin. Ilang buwan ang lumipas, mag-isa nang naninirahan si Samira sa kanyang apartment. Galing siya sa pamimili, nanunood ng TV. Palaki na ng palaki ang kanyang tiyan, malapit na siyang manganak. Araw-araw, naglalakad siya sa loob ng apartment, nag-iisa. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan sa bahay ng kanyang mga magulang, nabigla ang ina niya nang pumutok ang panubigan ni Samira. Agad siyang dinala sa ospital. Ilang sandali pa, isinilang ang kanyang anak, isang batang lalaki. Suot nito ang isang bracelet na may pangalang Leglik. Matapos maligo, tinitigan ni Samira ang kanyang anak, kinuha ang gunting, at pinutol ang bracelet ng sanggol. Pagkatapos, bumalik siya sa silid. Pagbalik ng sanggol sa tabi niya, ayaw pa rin niyang hawakan ito. Sa halip, kinuha niya ang larawan ng pamilya mula sa ilalim ng unan at inilagay ito sa tabi ng sanggol. Tinitigan niya ang bata ng sandali. Pagkatapos, niyakap niya ito at pinakain habang umiiyak ang sanggol. Sa may pintuan, sumilip ang nurse, at tila nakahinga ito nang maluwag nang makita si Samira na handang yakapin ang pagiging ina. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.